pala si KP, isang OFW sa Japan at nagtatrabaho bilang isang car worker sa isang ospital. Konnichiwa, minasang. Ang destination natin ngayon ay sa Hard Off para manghunting na naman ng mga murang item. At ang gagamitin natin ay ang alaga natin na si Blue. Ngayon ko nga lang pala siya magta-test drive kasi nung past few days hindi ko siya masyadong magamit kasi nag-i-snow dito sa lugar namin. At tara, wala nang intro-intro, test drive na natin to. All goods mga idol, sobrang smooth gamitin. Sulit na sulit yung bili natin dito. Ito nga pala yung kasama natin, si Kenchang. Siya yung supportive nating kasama na laging nagbibideo sa mga vlog natin. At yung isang kasama natin is si Senpai Angelo. At nakarating na nga tayo sa first destination natin, sa Hard Off. Ibang Hard Off nga pala to, mas malayo to rin sa unang napuntahan natin, sa unang vlog natin. Pero titingnan pa rin natin kung anong meron dito at kung anong pagkakaiba dito kumpara dun sa isang Hard Off na pinuntahan natin nung last time. Tara, pasok tayo. At pagpasok natin, ito yung unang umagaw ng atensyon ko. Ang electric guitar na to na nagkakahalaga lang ng sangseng or halos 1,000 pesos lang sa Pinas. Diba? Sulit na. May konting damage lang yan pero kaya pang i-repair yan. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutang daanan to, ang mga anime character figure na to. Hindi naman ako kolektor ng mga to, pero natutuwa ako pag nakikita ko to kasi sobrang detailed talaga. Tapos sa kabilang side, nakita ko naman tong mga item na sobrang mamahal. Tingnan nyo naman yung mga presyo niyan. Yung Mang Seng, ni Mang, Sang Mang Kyuseng, ni Mang Yongseng, Sang Mang Kyuseng. O diba, sobrang mamahal. Kaya napababa na lang talaga kami. Tapos, pagpunta naman namin ng baba, nakita naman namin tong mga luxury bag na to. Tulad nito, 11 lapad. Ito naman, 12 lapad. Tapos itong isa naman, tingnan nyo yung presyo, 16 lapad. O diba, napakasakit naman sa bulsa. Pero anyway, mga luxury bag naman kasi yan. Kaya reasonable yung price niya. Pero kahit second hand, diba, sobrang mahal pa rin. Itong isang Louis Vuitton na wallet na to, medyo sira-sira na nga to. Original yan, pero yung price niya, tingnan nyo naman, medyo pricey pa rin. At tingnan nyo naman tong isang maliit na Louis Vuitton na wallet na to, Rokomang agad. Lalo na tong isang second hand na Seiko watch, 30 lapad agad. Paano pa kaya kung brand nyo yan, diba? Napakasakit yan sa bulsa. Meron din pala sila ritong mga second hand na cosmetics pero hindi gamit yan. Iba't ibang klase to. May mga Dior, may mga Chanel at marami pang iba. Mga quality yan at original. Kaya pwede niyong gawing business yan kung andito kayo sa Japan. At ito nga lang pala yung nabili nating item. Medyo maliit kasi yung Hard Off dito kaya walang masyadong pamimilian. Kaya lumabas na lang kami. Tapos paglabas namin, nakita namin tong item na to. Kaya nilapitan ko agad at sinubukan. Baka sakaling pwede nating mabili to. Kaso sobrang liit pala. Isang sapatos ko lang yung kasya. Hindi na kasya yung pangalawang paa natin. Akala ko pa naman good item. Kaya umuwi na lang kami. So bali pa uwi na nga pala kami. Tapos matadaan na namin tong Second Street pag uwi namin. Kaya bali dadaan na rin kami. At baka sakaling may makita kami ritong mga murang item. Tapos pagpasok namin ng Second Street, wala namang mga bagong item. Kaya lumabas na lang agad kami. Tapos bumili kami ng mainit na kape dito sa Jidohang Baiki. Tamang-tama to sa malamig na panahon. Ganito lang yung trip namin pag nagkakasabay-sabay kaming walang pasok. Gala-gala lang kahit walang planong bilhin. Kung ano lang yung matripa na bilhin, ayun lang talaga yung binibili namin. Pero syempre, hindi kami nabili ng sobra-sobra at lampas sa mga budget namin. Kung ano lang talaga yung magagamit namin, napasok sa budget namin, ayun lang talaga yung binibili namin. Ganun talaga kapag OFW ka. Dapat marunong ka mag-control ng pera. Dapat marunong ka mag-save ng pera. Kasi hindi habang buhay, malakas ka.
Hindi habang buhay, andito ka sa ibang bansa at kumikita ng malaking pera. Sa ayaw at sa gusto natin, masakit ng isipin, darating talaga sa point na hindi na natin kaya magtrabaho. Kaya habang malakas pa at kaya mo pang kumita ng pera, pahalagahan mo at pag-ingatan mo ang perang pinaghirapan mo. At dahil dyan, isang tagay para sa tagumpay. At syempre, mahalaga din ay balance natin yung mga lifestyle natin. Yung tipong nag-e-enjoy ka habang nakakapag-ipon ka. Oo, mahalaga yung pera. Pero mahalaga din yung mga masasayang alaala. Kasi yung pera, kikitain mo yan. Pero yung mga oras na lilipas, hindi mo na maiibalik yan. So paano? Uuwi muna kami? Kasi wala naman kaming nabili rito sa 2nd Street. At sa wakas, nakauwi na rin kami sa apartment namin. Buti pa yung bike ni Kenchang, nakapark lang. Samantalang kami, hirap na pag-aakyat ng mga alaga namin. Medyo mabigat pa naman to kasi nasa 14 kilos to. Tapos, nasa 3rd floor pa naman yung apartment namin. Pero okay lang, tiyaga-tiyaga lang. Ayaw din kasi naming iwan sa parking to kasi baka magasgasan at baka mawala doon. At kailangan din namin siyang i-full charge kada gamit namin para magamit namin for the next day. So paano? Hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. See you next vlog.